Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, kapipirma pa lang ni Ju Luis ng kontrata sa trabaho nang magka-COVID. Mapalitan kaya siya? 12 taong gulang pa lang, may rheumatic heart disease na si Elvira. Lalawig pa kaya ang kanyang buhay? Binatang laking simbahan, ngunit bakit nahilig pa rin sa pornografiya at sugal? Anumang hamon ang ating pagdaanan, nariyan ang Panginoon na ating kanlungan. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Si Ju Luis ay nagtapos sa kursong Computer and Consumer Electronics noong 2014 at Computer Engineering naman noong 2020. Gaya ng marami, nais din ni Ju Luis na makahanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa hinaharap na pandemya. Ayoko nang umasa sa magulang, ayoko nang maging burden, and gusto ko rin naman makatulong ako. So I'm trying my best to find a good job, lalo na 2 courses yung natapos ko. Ang naging problem ko lang is naging confident ako masyado sa kakayahan ko. Sa halos 7 buwan niyang paghahanap ng trabaho, unti-unti siyang nawalan ng pag-asa. For almost every day na 2 to 3 applications, walang tumatanggap sa akin. One time, sabi ko na lang sa Lord na, Lord, give up na ako. Sobrang disappointed ako nung time na yon. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, natagpuan ni Ju Luis ang Panginoon. Taong 2012 nang maimbitahan siya sa isang Bible study at dito niya naunawaan ang pagmamahal ni Jesus sa kanya. Dahil sa katotohanan ng kanyang natuklasan, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Gaya ng unang pagkakilala niya sa Panginoon bilang tapat at mabuti, hindi siya binigo nito sa pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon. Hindi ko pwedeng ipantay yung comprehension ko sa comprehension niya. He knows what best for us. He knows when exactly. He knows where exactly. I was reminded by Philippians 4 verse 19. Ang ginawa ko na lang talaga is sinubmit ko sa Lord yung burden ko, and also mas nag-trust ako sa Kanya. Tinugon ng Panginoon ang mga panalangin ni Ju Luis. Nakatanggap siya ng tawag at sinabing siya ay nakapasa bilang service desk engineer. Sobrang thankful ako sa Lord. Will niya pa rin. I realized na worth it kung magwe-wait tayo. Bahagi ng kanyang pre-employment requirements ang pagsailalim sa RT-PCR test. Labis niyang ikinabahala ang naging resulta ng naturang test. Siya ay positibo sa COVID-19. So I was praying that night na, Lord, ihil mo po ako. I entrust this to you also, sabi ko. Baka wala pa yung job ko, sabi ko. Ni-remind ko lang din yung sarili ko na hindi pwedeng matakot. Kasi I know na ang Lord ang healer ko. Dahil sa pagkapit ni Ju Luis kay Jesus, siya ay gumaling at natapos ang 14 days na home quarantine. Bukod dyan, nagpatuloy ang pagbuhos ng pagpapala kay Ju Luis. Hindi pa man siya regular sa kanyang trabaho, nakatanggap na siya ng maraming benefits na sagot sa kanyang dalangin para makatulong sa kanyang pamilya. I'm so thankful sa Lord to the point na naiyak na nga lang din ako sa sobrang tuwa. Sabi ko, at last, makakatulong na rin ako sa family ko. Giving to my mom yung allowance niya. And also, if may time na, kunwari, nagkukulang sa bills, so yun, nagbibigay ako sa kanya. Sa work, napakagandang benefits na binigay ng Lord. Free food, merong transportation, nagkaroon din kami ng premium salary, which is yung in-offer sa aming salary is doble yon. So, grabe yung blessing ng Lord. Sobrang nakakatuwa. Isik mo talaga ang Lord For those who are struggling financially o seeking job also, don't trust on your own plans, on your own ability. Pero mag-trust dapat tayo kung sino yung source, yung provider natin. Si Lord pa rin. Doon pa rin tayo wakapit. Ganun yun, Peter. No? Ito kagaya ni Ju Luis, diba? Parang naiinip siya based on my effort. Pero once you realize na
ang Diyos ang nagbibigay ng sagot sa mga pangangailangan natin, mararamdaman mo yung totoong comfort na sa kanlungan ng Panginoon mo lang mararanasan. Tama yan. At yung ibibigay ng Diyos ay yung the best. Amen. Kasi what is it for God to open up a job for you? Amen. Pero hindi. Re-reserve niya yung pinakamaganda para sa iyo. Lalo na if you have a vibrant relationship with the Lord Jesus Christ. He truly loves you. He cares for you. He wants you to have an abundant life. And it begins with a simple prayer. A prayer to receive Jesus in our hearts and in our lives. Siya na ang magiging in charge ng ating buhay. If that is your desire and if your answer is yes, please follow us in this simple prayer. Just say, "My dear Jesus, I've been trying to do things my own way, relying on my talent, relying on my ability, but Lord, you showed me, Lord, in a point of disappointment and desperation, that you're the God who reserves the best, the most excellent for me. And this is a sign of your great love. Lord, I want to know you so much more. So right this moment, Lord, I confess my sins and I ask for your forgiveness, Lord, that I may not rely anymore on my abilities and talents, but put my trust and faith in you alone. So Lord, I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will continue to guide me and give me wisdom, that I may have victory after victory, because I choose to put my trust in you. Thank you for loving me. Thank you for going to that cross to pay for all my sins and secure for me the most precious gift of eternal life. I receive this gift now. I love you, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Di na kailangang mamuhay sa takot at pangamba sapagkat ang Panginoong Hesus na ang naninirahan sa inyong puso ngayon. Kaya itawag mo naman sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Pwede rin kayong mag-text. Gawin lamang ito. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location. At ipadala yan sa 0998-590-0620. We can come to God just as we are, for He cares for us. He does not mind whether we are discouraged, miserable, or in great pain. All He wants is to give us His peace. Let's surrender our hearts to Him and present our requests. Call the 24/7 Prayer Center so our trained prayer counselors can join you in praying for your concerns and advise you from God's Word. The number's on your screen. Sa mga nais magpa-pray at magpa-counsel sa ating mga trained prayer counselors na nakatira o nagtatrabaho sa ibayong dagat, pwede mo silang makausap gamit ang Facebook Messenger o Skype. I-type lamang ang keywords, The 700 Club Asia. Hinihintay nila ang tawag mo. Discover more about God's purposes and will for your life by learning from the teaching videos featured on the 700 Club Asia Facebook page. Get wisdom from the lessons given by anointed Christians on specific concerns. Be inspired by the insights that are being shared by invited guests. Add us on Facebook by typing the keywords, the 700 Club Asia. Pwede mong panooring muli ang mga bagong kwento at episodes na nagpalago sa iyong pananalig sa Panginoon sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Maaari mo ring gamitin ang mga inspirational write-ups sa cbnasia.org bilang gabay sa iyong Bible study at prayer time. You can also get your free ebook that can help you recover from the bad effects of the COVID-19 pandemic on your mental health, personal, and family life. Get the 14-day devotional ebook. It contains stylish devotions with prayers that can elevate your faith to a whole new level. Go to covid19devotional.cbnasia.org and download your free copy. Nakakalungkot na marami sa ating kababayan ang lumalala na ang karamdaman dahil walang panggastos sa ospital. Ito ang naging kalagayan ng pamilya ni Bing kung bakit siya dinala ng magulang sa albularyo upang gamutin ang kanyang sakit sa puso. Magwakas na kaya ang kanyang paghihirap?
ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Yung pagkain ng mga bilanggo, halos di mo makakain. Kanin baboy kung maituring. Parang ang tingin ko sa lugar na to, sinumpa, impyerno kung maituring ang bilangguan. Yung time na yun, sabi ko, wala namang kwenta ang buhay. Gusto ko nang mamatay. Someone with severe back pain, the Lord is just touching you. Receive that in the name of Jesus. Lord, I receive it. Nung time na nun, talagang nawala yung back pain. Doon sa mga taong maniniwala, magtitiwala, aasa sa Kanya, makaka-receive ng himala. Salamat sa Panginoon dahil ginamit ang 700 Club para mas marami pang maabot, marami pang ma-encourage sa pamamagitan ng nangyari sa buhay ko na meron totoong isang Diyos. Your partnership, my friend, with CBN Asia has changed the destiny of Ed Embradora's life for good. We want to extend our heartfelt gratitude for your continuous giving to the ministry. You help us keep this show on air. Thank you so much and God bless you. Ababing, para kang bomba. Anytime, pwede ka sumabog. Ikamamatay mo yan. Bata pa lamang si Bing nang matuklasang mayroon siyang rheumatic heart disease. Madalas ang paninikip ng kanyang dibdib, pamamaga ng mga kasukasuhan at pagkasira ng daanan ng dugo sa puso, dahilan upang malagay sa peligro ang kanyang buhay. Dala ng kahirapan, madalas sa albularyo dinadala si Bing ng kanyang magulang. Napilitan na ring huminto si Bing sa high school. Pag namaga ka na, ibig sabihin, matagalan na yon. Matagalan. Just imagine, kahit magsuklay ka, hindi pwede. Magsubo, hindi pwede. Sinusubuan na nga lang ako eh. Habang patuloy sa pagtuklas sa kanyang kagalingan, hinanap ni Bing ang kasagutan sa paniniwala sa santo. Makamit lamang ang kagalingang inaasam. Subalit, higit pa sa santo, ang kanyang nasaksihan sa isang panaginip. Di natulog ako. Nung natulog ako, nakakita ako sa panaginip ko, Jesus na nakatayo sa harapan ko, na bubbles, na white. White na white, tapos ine-extend niya yung kamay niya sa akin na ganun. Basta ine-extend, wala siyang word, wala siyang anything, wala siyang sinabi, ine-extend niya lang na ganun. Tapos nagising ako. Naging palaisipan siya sa akin. Masyado ako naging interesado. Bakit? Ganun ang panaginip ko. Ang panaginip na iyon ang naging hudyat para kay Bing na hanapin ang katotohanan tungkol kay Jesus. Taong 1982, nang tanggapin ni Bing si Jesus sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanya ng isang kaibigang misyonero. Taong 1984, tumugon si Bing sa pagkatawag sa kanya bilang misyonero. Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman upang tuparin ang nais ng kanyang puso. Ngunit unti-unting sumuko ang kanyang katawan. Sabi ng doktor ko, aba Bing, para kang bombang anytime pwede kang sumabog. Mamamatay ka kung hindi ka magpa-opera. Kinailangang maoperahan agad si Bing. Ngunit dahil sa wala siyang pagkukunan ng pambayad, isinuko niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang alalahanin. Pagpasok ko the following day sa church, dumapa ako sa sanctuary. Tapos sabi ko, Lord, magsalita ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Kasi hindi basta-basta to, open heart eh. Bibiyakin lang naman ang puso mo. Valve replacement, i-replace yung isang valve, mitral valve ang tawag doon. Panginoon, may 3 akong pakiusap sa'yo. Number 1, ayoko maging pasakit sa family ko. Number 2,
Gusto ko private room. Pangatlo, ayoko may utang. Kasi wala akong pambayad. Di ba, pwede kang mangutang pag may inaasahan kang pambayad. Wala akong pambayad eh. Ilang araw, talagang pray ako ng pray. Binigay ng God sa akin yung verse na when you walk through the waters, you will not be drowned. Walk through the fire, you will not be burned. So, sabi niya pa doon sa Psalm, because you acknowledges my name, I will bless you. I will give you long life. I will rescue you. Mahigit 500,000 piso ang kailangan ni Bing at sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakaipon sila upang siya'y maoperahan. 150,000, pumasok kami ng heart center. Di, ayun na, inoperahan na ako after 2 days. Sabi nung doktor, Ma'am, may nangyari sa'yo na miracle. Hindi na kailangang i-replace kasi na-repair yung puso mo. Instead na i-replace, na-repair lang siya. Kasi yung mitral valve pala, sinusundot lang ng daliri, bumukas siya ng 3.8. So almost perfect. Bukod sa himalang naranasan ni Bing, ang natitirang kailangang bayaran sa ospital ay sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sabi ko, Manong, bakit mo ginawa to? Sabi niya, because the Lord loved you so much. Talagang umiiyak ako. Pero sabi niya, no, it's God. Sabi niya, He told me. So, wala siyang magagawa. Kaya yun, binigay niya, pinadala niya yung 246,000. Talaga nagulat ako, sobrang gulat ko. Alam mo yun, in pain ka, pero may blessing na gano'n. Gapang ako, punta ako sa phone, yung landline. Tapos tinawagan ko yung mga prayer warriors ko, yung mga kuya ko. Sabi ko, may tumawag sa akin, pupunta daw dito ngayon. Tinanong ko magkano ang bill, babayaran daw lahat. At ganun nga ang ginawa ng Panginoon. 9 o'clock in the morning, tumawag yung tao. Before 3 o'clock, na-settle namin yung account ko. Ang halos mahigit 30 taong pagtitiis ni Bing sa kanyang karamdaman ay winakasana ng Panginoon. Sa ngayon, siya ay malakas at masiglang naglilingkod sa kanya. Praise God, lahat ng request ni Bing, talagang the Lord gave her that answer. And so much better pa because di na kailangan palitan yung valve niya. Repair lang. Repair, di ba? Yun yung nakita ko doon sa prayer na napakagandang ginawa ni Bing is that bago siya nanghingi ng gusto niya, sinabi niya muna kay God, ano yung gusto mong gawin ko? Amen. I mean, right now, kapatid, na manghihingi tayo ng kagalingan at deliverance, freedom from all of this sickness, afflictions, all of these bad things in your life. But let's have this heart right now to go to God and ask Him for His perfect will for our lives. And if you're watching right now, kagaya ni Bing, dumaraan ka sa masakit na puso, masakit na karamdaman, masakit na bulsa, freedom from anything, let's pray to God and ask for Him first because He is the answer. He is the source. Dear God, kayo po ang sagot. Kayo po ang mismong solusyon. Kaya Panginoon, we ask for you, your will to be done in our lives. And all of these things, Panginoon, if we delight in you, if we seek you first, your kingdom and your righteousness, all of these things will be added unto us. Kaya Panginoon, higit sa mga kagalingan na aming gustong maranasan, kayo po ang gusto naming maranasan. Kayo po ang gusto naming ma-encounter sa oras na ito. Kaya sa mga may karamdaman, Panginoon, nawa, pagalingin mo ang may sakit sa puso. Pagalingin mo ang may COVID. Pagalingin mo po ang mga magulang na masakit ang kanilang puso dahil nahihirapan silang magpakain sa kanilang pamilya. Bigyan nyo sila ng breakthrough ngayon, Panginoon. Pero higit sa lahat, nawa maranasan nila ang pag-ibig mo, ang kaligtasan mo dahil ikaw ang ultimate source of our joy and our salvation sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen. and amen. There's someone watching right now and you've been asking the Lord because you've been trying to sell a piece of property. It's been almost 4 years, di pa nabenta.
The Lord is saying to you, I'm sending to you a buyer, a real buyer who will purchase your property. Receive that in faith in Jesus' name. And the Lord wants to heal two people, somebody that's suffering from cirrhosis. The Lord is healing you completely now. Receive your healing in Jesus' name. And there's someone you've been waiting for a kidney. You're scheduled for a kidney transplant. But the Lord is saying, I am restarting and giving you the full function of your own kidney. You will not need a transplant, says the Lord. You are healed in Jesus' name. Amen, amen. Talagang kaya ng Diyos na tayo ay bigyan ng kagalingan, pagbabago at himala. Kaya ikwento mo naman sa amin ang ginawang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Tumawag sa numero na nasa TV screen at sundin naman ito kung nais mong mag-text. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Ako ay lumaki sa church mismo, nakatira kami sa church. Mahirap talaga kasi lahat ng pressure, lahat ng tao nakatingin sa iyo kasi anak ka ng pastor eh. Yun, nagkaroon talaga ng sa buhay ko, ng struggle. How to live as a pastor's kid. Naging curious ako sa surroundings ko kasi syempre dahil hindi kaila na ang nasa paligid mo, hindi naman mananampalataya. Parang gusto kong itry kung ano yung kanilang nararanasan din. Naging mulat ako sa mga gawaing mga malalaswa kasi nga yung ibang mga pinsan ko na panood ko sila na nanonood ng mga porn movies. Pero nung ganun pa akong age, hindi ko alam na porn yun actually kasi wala akong idea na yun yung ganun. I start to have that desire na nakikita ko na parang ano kayang pakiramdam nung ganun? Meron bang masarap sa bagay na yun o bakit ginagawa nila yung ganung bagay? Naghanap ako ng relationship na hindi love eh. Naghanap ako ng relationship na partner with that kind of yung routine na nakikita ko. Talaga yung exploration, talagang ganun katindi. Basta ang alam mo, ginagawa ko itong bagay na to parang to feel the desire and satisfaction na maramdaman ko yung bagay na yun. Siyempre, hindi ka na nasasatisfied sa isa. Gusto mo magkaroon din ng exploration sa iba. Siya naman yung matikman ko. Malaman ko kung magkaiba ba sila, ano yung pinaka diferensya, what satisfaction naman na mahihita ako sa kanya. Siyempre sa school, hindi pwede yung yung OP ka. Ako yung tipo na kailangan may friend ako, kailangan may kasama ako. At kailangan gawin ko rin kung anong ginagawa nila para magustuhan din nila ako. So, to be belong, to the point nagkakating pa kami just to, alam mo yung tipo kahit nasa CR ng school, yung magyoyosi ka, para lang magawa mo yun, masatisfy lang yung desire ng laman mo. Hanggang dumating din yung point na yung sa Tong Eat, sinabot akong 3 araw, 2 araw, walang tulugan yun. Ang pahinga lang nun, yung kape at saka iihi. Yun lang ang pinakapahinga. Nagtataka ako paano din ako na-extend ng ganun yung kapag may malalim ka na desire doon sa ginagawa mo, makakatagal ka eh. Kahit papuyatan yan, kahit papuyatan. Habang tumatagal, dahil nga may bisyo akong pag-iinom, nabitbit ko na yun hanggang bahay. Nakatira kami sa church pero pag umuwi akong lasing, umuwi akong bangag. Si Papa, yun talaga siya yung galit na galit sa akin kasi siguro out of na rin, parang hindi rin niya matanggap na ganun yung anak niya
Pastor siya, lumaki naman ako sa pamilya ng mga Kristiyano. Pero bakit ganun yung naging outcome nung pamumuhay ko? Ang iniisip na nga ng mga magulang ko, ano na lang, pag may tumawag sa telepono, it's either nasa ospital ako, patay ako, o nasa kulungan ako. Yan lang ang iniisip nila. Walang time na makasingit yung salita ng Diyos sa puso ko. Talagang sobrang bato. April 26, 2009, na nakaranas ako ng matinding paninikip ng dibdib, matinding pagkahilo, hanggang to the point na yung katawan ko parang lantang gulay. I believe na yung time na yun talaga, yun na yung huling araw ko, no? Doon na ako mamamatay. Wala na akong ibang nasabi noon kundi humingi ng tawad sa Panginoon at aminin na nagkasala ako sa Kanya. Kung ito yung huling moment ng buhay ko, patawarin mo ako kasi ito yung chance ko na lang para masabi ko sa iyo na nagkamali ako. Gusto ko maranasan yung kapayapaan sa puso ko. Ngayon, kung hindi mo pa ako kukunin, bigyan mo ako ng pagkakataon na maibigay ko yung buong buhay ko sa iyo. Nagsimula ako na ma-invite sa iba't ibang churches to share yung testimony ko. I share it to the young people na pahalagahan natin kung paano tayo pinapahalaga ng magulang natin. Kasi yung kanilang hirap na ibinibigay, mga sakripisyong ibinibigay sa atin, meron talaga yung may prutas talaga doon na maidudulot para sa susunod na henerasyon, lalo na sa buhay ko. Sabi ng iba, life begins at 40. But for me, life begins when I receive Jesus Christ. Na talagang doon mo lang masasabi na ang buhay may halaga. Because sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Now, ngayon doon ko lang naiintindihan na meron pala talagang magandang plano ang Diyos para sa akin, para sa pamilya ko at para sa future ko. Now, I am excited to live as a pastor, as a young pastor na talagang masasabi ko na I have a confidence in my heart na ngayon nabubuhay na ako na para kay Kristo and I will die also for Him. You know, Peter, when I was watching The Life of Jericho, kahit anong tigas ng anong bagay, there's a point in a person's, in that point na bibigay siya. And in our case, humanly speaking, kahit anong pagmamatigas natin, pag nasumpungan natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng walang effect. Amen. That's so true. Because truly, the Lord never fails. He's after you every single moment. He is reliable and trustworthy in everything that He does. We can dwell in His goodness and love, for He only intends what is good for our well-being. He may allow a few trials to sharpen our faith and prove that our prayers for healing and transformation are just within our reach. Kailangan lang may pananampalataya. Totoo yan, Peter. Kaya ganito inilarawan ni Haring Solomon ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Proverbs 18:10. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid muli ng kalakasan, pagpapala at kagalingan sa inyo, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayong Biyernes sa The 700 Club Asia, si Ami lumaking uhaw sa atensyon ng magulang. Humantong sa pagiging lesbian. Saan niya masusumpungan ang tunay na pag-ibig? Si Michael at 3 pang miyembro ng pamilya nagpositibo sa COVID-19. Paano sila makaka-recover? Si Rinaldo nalulong sa pornografiya. Tinamaan ng paputok ang mata. Tuluyan na bang siyang mabubulag? Mga kwento ng pagbabago, himala at biyaya ng Panginoon. Lahat ng yan sa The 700 Club Asia. Sasamahan kita, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.